Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, medyo bad news kabayan kasi ang pagnanakaw na naman sa airport, talamak na naman. Isang kabayan natin ang biktima. Details coming later. So, hindi siguro ito first time na narinig nyo na may nanakawan sa airport or nasira yung bag dahil, yun nga, siguro sa handling ng mga empleyado doon sa pag-transfer. Pero, noon pa man, talamak na talaga ang nakawan sa airport. Noong kapanahunan ni former President Rodrigo Duterte, nahinto ito as in totally zero, walang incident, wala kang maririnig na ganitong kaso sa airport. Lalong-lalo na yung tanimbala, kung naabutan nyo yun, grabe ang news nun, grabe ang broadcast yun sa mga news network. Yung tanimbala talaga, pinakagrabe na scam sa airport yun. Nakarating pa yun sa ibang bansa. Pero natigil yun. Pati yung mga nakawan sa airport, natigil din yun. Kasi takot lang nila kung nalaman ng presidente na nagnanakaw sila, may kalalagyan talaga. So itong si kabayan natin galing Japan, nangyari ito sa Terminal 3. Pinost niya ito sa account niya. So ipapakita ko yung video sa inyo maya-maya. Pinost niya ito sa account niya at grabe talaga yung nangyari sa bagahe niya. And nag-viral ang video ito. Madami na ang nag-share ng video kasi heads up talaga ito sa ating mga kabayang uuwi ng Pilipinas. So, napakalungkot lang na bumabalik na naman ang mga ganitong insidente sa airport. Nakakatakot na naman, baka mangyari sa'yo. Ano kayang gagawin nila sa bagahe? Matatakot ka na namang magdala ng mga importanteng bagay kasi takot kang mawala. So, nakakalungkot na meron na naman tayong naririnig na ganitong balita. Kasi yung last update ko about this is yung isang officer na nilunok yung pera kasi nahuli siya. But unfortunately, nung nilulunok niya yung pera, nakaharap siya sa CCTV. Huling-huli talaga si ate. Kaya, mula nun, for sure, madami pang insidenteng ganito. Siguro hindi lang napopost, hindi lang nababalita, pero kung siguro nasa airport ka at uungkatin mo yung complaints department nila, for sure, kadalasang complaint is yung nasira yung bagahe or may nawala sa bagahe nila. So, ito yung video na pinost ni Kabayan. Kung makikita mo, grabe talaga yung ginawa sa bagahe niya. Ginupit yung zipper. Siguro ginupit para mabuksan. Tapos, wasak yung zipper din. Yung nilalagyan mo ng padlock ba? So, wasak din yun. Hindi niya naman sinabi kung may nawala. At hindi ko din matukoy kung sa airport pa rin ba siya na nagbi-video nito. Kasi syempre, masyashock ka talaga kapag nakita mo ganyan yung bagahe mo. Kung ako niyan, Diyos ko, magagalit din talaga ako. Baka sobra pa. Alam mo yon, magko-complain talaga ako sa airport. Bakit nangyari sa bagahe ko ito? At i-heads up ko yung mga bumabiyahe din na mag-ingat talaga kasi kita nyo naman, kita nyo ang nangyari sa bagahe ni Kabayan. OMG! Anong ginawa nila sa maleta ko? Ginupit! Oh my gosh! Ginupit oh! Grabe! Binuksan yung maleta ko, ginupit nila. Inubos yung zipper niya oh! Oh my gosh! Ay! Nangyari? Ayan, sira siya. Sira na yung maleta ko, oh. Tanggal ang mga zipper. Kasi ginupit. I don't understand. Ay, grabe. Sinira yung maleta ko. Oh my goodness. Kaya, mahirap na namang bumiyahe kasi ang dami na ngang ihahanda kapag uuwi ka ng Pilipinas, may mga requirements, may mga travel checklist, tapos ito, dagdag pa ito sa alalahanin mo. Kaya sana,
yung airport management ay mabigyang pansin ang mga insidenteng ito kasi talamak na naman eh. Parang wala na silang takot na magnakaw ulit kasi wala na sigurong sisita or gumaling lang talaga sila sa pagnanakaw. Kaya sana yung Manila Airport Management ay magawan to ng paraan at maibalik na naman nila yung tiwala ng mga pasahero kasi naging well-known tayo noon sa nakawan, sa NAIA. Sana wag na tayong bumalik sa ranking na yon na talamak na naman ang nakawan sa NAIA kasi nakakahiya at saka apektadong-apektado talaga yung mga biyahero, yung mga kabayan nating uuwi. Kasi, syempre, mag-aalala ka pag may naririnig ka na naman na balita nito. At ito namang video natin, hindi naman ito sa pananakot sa inyo. Sinishare ko lang para alam ninyo ang mga kaganapan sa airport. Para din mabigyan kayo ng heads up na may mga ganyan na namang kalakaran sa airport natin, mas makakapag-ingat kayo kapag umuwi kayo ng Pilipinas. Kaya, mag-ingat pa rin kapag nagpapak kayo sa inyong mga bagahe. Baka may mga tips kayo dyan kung ano yung ginagawa ninyo para hindi talaga magalaw or hindi talaga ikaw maging target. May narinig nga ako, vlogger ito siya eh, nakalimutan ko lang yung pangalan. Nilalagyan niya ng camera yung bagahe niya. Hindi siya pumunta sa Pilipinas, but he was going somewhere. Siguro talamak din ang nakawan or matalino lang talaga. Nilagyan niya ng camera yung bagahe niya para makikita niya kung ginalaw ba o hindi. Which is very smart. Pero dapat kasi hindi na natin inaalala yun. Kasi babiyahe ka, dapat chill lang, relax, excited kasi makikita ang mga pamilya at mga relatives. Pero ngayon, iisipin mo na naman yan kasi may ganyan na naman. So, panawagan sa airport management na sana mabigyang pansin ito at maayos. At marami na naman kababayan natin na mag-aalala pag may ganitong kaganapan. Kung sakali mang mangyari sa inyo ito, mag-complain agad. I-complain nyo talaga agad. Kasi ako, kung nangyari yan sa akin, magpo-complain talaga ako. Yung maririnig ako na mag-complain talaga. I will get their attention kung mangyari yan sa akin. So, i-complain nyo talaga yan. At dun sa mga kabayan natin, kung may nakaranas dito ng nakawan sa kanilang bagahe, may nakaranas na may nawala, or nasira yung bagahe, or sinira yung bagahe, kagaya ng nangyari sa kabayan natin. Kung okay lang sa inyong i-share yung experience na yon, magpapasalamat po ako sa inyo. Kasi, this is a heads up sa ating mga kababayang uuwi. Parang, ano na ba, na parang precaution na ba kasi may ganito na namang nangyayari. Kung willing lang po kayong mag-share ng experience niyo na same sa case ng nangyari sa ating kabayan. At salamat po sa inyong pag-share. So, tandaan, mag-ingat kabayan. Tandaan din kung kayo ay nag-e-empake. I-secure mabuti, lalong-lalo na yung mga mamahaling gamit. Buti nga ngayon, pinapalipat na nila yung mga gadgets. Hindi na nila inaalaw yung mga gadgets sa check-in. Kailangan nasa hand carry mo na talaga. Kasi mahal din yung mga yun. So, kung may mga dadalhin kayong mga mahal na bagay, valuable ba? Yung mga mamahalin, huwag nyo nang ilagay sa check-in. Dalhin nyo na. Dapat bit-bit nyo yan palagi kasi mahal eh. Baka mawala. Kasi target talaga yan. Diyos ko, yung mga mata nila nagbi-bling-bling kapag nakakakita sila ng ganyan. Kung naalala nyo, yung isang vlogger na si Panlasang Pinoy, kung nanonood kayo sa kanya, nawalan sila ng mga gadgets nung umuwi sila ng Pilipinas. Hindi ko na-vlog yun, pero balitang-balita yun. Siyempre, vlogger yung tao. Magba-vlog talaga yun about sa nangyari. Nag-complain din siya, pero parang walang nangyari sa complaint niya. So, nag-vlog siya. It's a heads up to everybody na uuwi ng Pilipinas. Ang dami niyang follower at ang daming nakakita nun. Nabalita din yun sa TV, kaya mag-ingat talaga kasi kahit sino, pupunteryahin nila lalong-lalo na kung may makikita silang gamit
na mamahalin kasi mabibenta yan, magkakapera sila. Kaya kapag ikaw ay bumiyahe at may dadalhin ka, gaya nga nasabi ko, may dadalhin kang mamahaling bagay, bitbitin mo yan. Dapat dala-dala mo yan sa carry-on mo, yung makikita mo, yung ma-access mo anytime. Huwag mong ilagay sa check-in. So sa check-in, ilagay mo yung mga sapatos mo ba or mga damit. Yung mga yung mga simpleng bagay lang. Huwag yung mga mamahalin, lalong-lalo yung mga relos, mga phone, cellphone, dalhin nyo yan. Ilagay nyo yan sa carry-on nyo or sa personal bag ninyo para iwas temptasyon. Kasi natitempt yan sila Kasi pera na yan Kaya, mag-ingat ka bayan, huwag pabayaan ang bagahe, at kung mag-check man sila, kailangan andyan ka para alam mo yun, chine-check nila, walang mawawala, walang bawas, walang kulang, sakto lang yung bagahe mo pagdating sa Pilipinas. So, ito ang ating latest travel updates patungong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. Maraming salamat din po sa suporta at patuloy na tiwala sa amin. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito. At pwede nyo din po akong i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyahe papuntang Pilipinas ay hassle-free, worry-free, at smooth lang. Mag-ingat po kayo sa biyahe, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.